So, tuloy natin yung ating pag-aaral dito sa Knowing Christ. Itong paksa natin ay wala na dun sa libro ni Mark Jones na Knowing Christ. Pero sa tingin ko mahalagang ma-include ito sa ating pong pagtalakay sa paksa na Knowing Christ. As I said, we cannot find this section in the book of Mark Jones, no? Ang pamagat natin ngayon ay Our Union with Him. Now, after considering yung kung sino si Kristo, ano yung kanyang ginawa, at ano yung patuloy niyang ginagawa, matapos nating makita doon sa mga napag-aralan natin ng maraming linggo at buwan na nga, na ang Panginoong Kristo, siya ang image of the invisible God. Siya yung firstborn of over all creation. Siya yung manlilikha ng lahat ng bagay, nakikita man at hindi nakikita. Siya yung nagpo-hold together ng lahat ng bagay. Yung isang dakilang bagay na binanggit dun sa Colossians chapter 1 that Jesus is the one who hold together. Diba? Siya yung naglalagay ng balanse sa lahat ng bagay dito sa universe na ito. Siya yung preeminent one. Siya yung ulo ng iglesia. At marami pa tayong napag-usapan patungkol sa taglay na katangian, opisina, gawain ng Panginoong Kristo. Ang tanong ngayon ay, ano ang relasyon ng lahat ng ito sa atin? What then is our relationship with all this? Character, works, and offices of the Lord Jesus Christ. Now, gusto ko lang din sabihin in terms of a remark that the grand story of the Bible is a romance. It is a tale about marriage. In the beginning, Adam becomes one flesh with Eve. At the end, we hear of the marriage of the Lamb and the new Jerusalem prepared as a bride adorned for her husband. Yun ang ating makikita sa buong kwento ng Biblia. No, it is more specifically, it is a tale about marriage, about Christ, the bridegroom, and how he unites with his bride, the church. Yan ang mula sa simula, 'di ba, hanggang sa katapusan. 'Di ba nagsimula ang lahat, no? Na sa simula na ang Panginoong Diyos nilikha niya si Adan. At pagkatapos ay nilikha niya si Eva para mapangasawa ni Adan at maging isang laman, no? At yan ang kwento. At doon nagsimula ang pagdami ng tao, doon nagsimula ang kwento ng relasyon, doon nagsimula ang lahat. Pero yun ay image din ng relationship ng tao sa Diyos. Kaya sa bandang huli ng kwento, sa bandang huli ng kasaysayan, makikita rin natin yung marriage picture. From the beginning unto the end. Ang Panginoong Kristo, siya ay ikakasal sa iglesia. Siya yung lalaking ikakasal at ang iglesia ang babaeng ikakasal. Now, gusto ko lang linawin kasi sa mga ibang grupo, iniisip nila meron talagang literal na kasalan. Na katulad ng alam natin na pagka may kinakasal na lalaki at babae, no, imposible namang magkaroon ng literal na gano'n. Kundi ang idea noon, yung union, yung communion, yung idea, yung intimacy, mas magiging malapit ang relasyon ng Panginoong Kristo sa atin bilang kanyang iglesia, bilang kanyang mananampalataya. So yun ang isang bagay na dapat maging malinaw, mga kapatid, sa ating lahat. Ngayon, may relationship tayo kay Christ. Siya ang ating Panginoon, siya yung ating Savior, siya yung ating friend. No, siya yung ating high priest. Siya ay prophet natin. Siya ang hari ng buhay natin. Pero hindi natin nakikita ang Panginoon eh. Hindi natin siya nakikita, di ba? Wala siya sa yung kanyang physical na anyo, wala sa ating feeling. Lahat ng yun ay totoo, spiritual, at lahat ng yun ay totoo at pinanampalatayaan natin. Pero sa araw ng pagbabalik, makikita natin mismo si Jesus sa kanyang itsura, sa kanyang katawan.
Sapagkat hindi na mawawala yung katawan na meron siya. Isang katawang maluwalhati, isang katawang hindi nasisira, at magkakaroon din tayo ng panibagong katawan na hindi na rin masisira kailanman, at magiging kasama natin siya magpakailan-kailanman. Kaya yun yung idea ng marriage of the Lamb. Kasi iniisip nila baka may kasalan. Kaya merong grupo na kung tawagin natin ay mga landmark baptist, no? Yan ang paniwala nila na sa araw daw ng pagdating ni Kristo, sila lang daw yung ikakasal kay Kristo. At yung mga hindi naman landmark baptist, no? Siguro yung mga Reformed Baptist at saka yung ibang mga evangelical Christian na totoong na naman nanampalataya, ay sila'y tagapanood lamang sa kasalang yon. Kumbaga audience, no? Kasi tinitingnan nila na this is literal, no? Brethren, even sa Book of Revelation, we should not interpret the Book of Revelation literally. It's full of symbol. Sinasabi nga na napakatataas ng mga symbolic uh, uh, representation doon. At kung alam natin ang lumang tipan, magiging mas madali sa ating maintindihan ang Book of Revelation sapagkat doon kumukuha si John ng mga symbolic figure, no? Kaya magiging malapit tayo sa ating Panginoon, no? So, yan. Parang, di ba, katulad ng yung pagka ikaw nung araw sa mga Hudyo, yung practice nila nung araw, meron ng ang pag-aasawa, pagka ikaw ay pinagkasundo na ng mga magulang, mag-asawa na kayo eh. Noon, hindi katulad sa atin ngayon, 'di ba? Ang pag-aasawa magsisimula sa yung pirmahan ng ng papeles ng kasalan. Noon pag mag-asawa na kayo, ang tawag doon betrothed ka na. Si Joseph at saka si Mary betrothed na sila eh. Mag-asawa pero hindi pa sila pwedeng magsama. Magsasama lang sila sa panahon na itinakda. Pero mag-asawa na sila. Naintindihan 'yon? Ganon din tayo. Mayroon na tayong relationship kay Christ. No, masyado ng close yung relationship natin, but it will be more closer when Jesus Christ will come again. So, kaya napakahalaga na pag-usapan natin yung tinatawag na union o ang kaisahan natin kay Kristo. So, ang unang bagay na gusto kong pag-usapan natin, ano pa yung understanding ng mga Roman Catholic friends natin pagdating sa union with Christ. Sapagkat ginagamit din nila yan eh. No, yung union with Christ. They also believe on that. In fact, they believe that the Roman Catholic Church, the believers within the Roman Catholic Church, ay merong union with Jesus Christ. Pero ito yung paniwala nila. Union with Christ is deeply sacramental, transformative, and participatory. Now, according to the Catholic Church, union with Christ begins sacramentally in baptism. Kaya napakahalaga yung bata dinadala sa simbahan at binabautismuhan ng pari. Sapagkat sa oras na siya binautismuhan, meron silang tinatawag na infusion. The infusion of the Spirit. So pumapasok ang Espiritu sa batang ito sa oras na yon. Kaya nga, ang nangyayari, paglabas ng bata, Christian na siya. Diba? Pansin niya, uy, ang anak ko, Christian na. No, 'di ba? Ganun ang idea, no, paglabas ng bata ay Kristiyano na siya. Kaya masaya na yung mga magulang, meron ng celebration. Pero habang lumalaki yung bata, nakikita mo na ang ugali. Hindi siya Christian talaga. 'Di ba? No. So, 'yun ang paniwala nila. Kasi sa baptism, nag-i-incorporate daw sila sa person ni Jesus Christ at nawawala yung original sin. It makes the believer a member of Christ's body, the church. So that's the starting point, no? Tapos it imparts sanctifying grace. Nagkakaroon ng sanctifying grace kaya meron pang confirmation niya, 'di ba? Kasama yan sa 7 sacraments. Sa may baptism, may kumpil, kung tawagin sa Tagalog, 'di ba? Confirmation. Yung sinasampal ba 'yon? Di para hindi ko lang alam kasi hindi ko man naramdaman nung ako'y kinumpilan eh. Tama ba, Boots? Di ba pari ka dati? Alam ko kasi parang may ganun yata, di ba? May parang may may
Sa Bisaya pa may paglaparo ba? May, may ganun. Oo. Pero hindi ko alam. Basta mayroon pang ganyan, ano? So, kasama yun. Ngayon, isa pa, pagdating sa usapin ng union with Christ, in the understanding of the Roman Catholic, union involves cooperation, yung tinatawag na synergism, no? Synergism. Pag sinabing synergism, alam niyo yung parang ano yun eh, yung, parang yung ilog na iisa ay nanggaling yung dalawang agos ng tubig sa dalawang ilog patungo sa iisa. Ano, yung tawag doon ay synergism, na confluence sa ibang English. Nagko-confluence, no. So may participation. Ang ibig sabihin ng synergism, may participation yung tao. So the believer must cooperate with grace by doing good works and participation on the so-called Eucharist. Kaya mahalaga yung Eucharist sa kanila. Kaya yung pag itinaas na ng pare yung ostia at saka yung kalis kung tawagin nila, nagkakaroon uli ng sakripisyo si Jesus Christ. Yan ay paulit-ulit na sakripisyo ni. Kaya magkakaroon ka dapat magpartake ka noon because that's the way to remain in that blessing, no? Kaya may synergism kung tawagin. At however, ito ang isang problema. Yung union na yan ay pwedeng mawala. Kapag yung kaisahan kay Kristo, ayon sa paniniwala, ay pwedeng mawala kapag gumawa ka ng mortal sin. So alam natin, sa Roman Catholic Church, mayroong tinatawag na mortal sin, merong venial sin. Yung venial sin weakens grace. Pinahihina nito yung biyaya na nasa iyo. Halimbawa, kung ikaw nagsisinungaling ka, o nangupit ka, sabihin na natin, ano, or ano pa ba yung pwede natin gawin? Siguro, medyo sumagot ka ng pabalang sa magulang mo, kung ano man, venial sin yan. Pinahihina nito yung biyaya ng union with Christ. Pero pagka gumawa ka ng mortal sin, nagpumatay ka, nakiapid ka, yung mga major sin, yung yung grace na yan ay mawawala. It destroys the sanctifying grace in the believers. No? So yun ang kanilang paniniwala. Pero it can only be restored through the so-called the sacrament of penance. 'Di ba? Alam niyo ano sa Tagalog yung penance? Kumpisal, ha? 'Di ba? Hindi. Hindi. Penitensyon. 'Di ba? Penance ay kumpisal. Tama, no? Yung kumpisal, merong 4 na bahagi yun. Kaya 'di ba mahalaga yung kumpisal? Nung mga bata pa tayo, mayroong tinatawag yung ibang lumaki sa Roman Catholic, ano? Meron tinatawag na First Communion, 'di ba? Sa First Communion, isa sa mga ginagawa rin doon yung nagpupunta ka sa pare, no? Yung sasabihin mo yung mga kasalanan mo, 'di ba? So, unang-una kapag ka nakagawa ka ng mortal sin, nako, mawawala na yung union mo kay Christ. So, ang kinakailangan gawin, penance. Ang penance ay merong contrition. Yung contrition, that is the sorrow of sin. Dapat may pagsisisi ka talaga. Meron kang pagkalungkot sa kasalanan na gawa mo. Then confession, iko-confess mo verbally yung kasalanan mo sa priest, sasabihin mo sa kanya. And then absolution, that is the declaration of the priest of forgiveness in Christ's name. Pero bago yan i-declare, dapat merong satisfaction. Magbibigay siya ng mga panalangin na dapat mo ipag-pray. O manalangin ka ng 3 Panginoong Maria, 3 ganito, ganyan-ganyan, di ba? And restitution. Pag sinabing restitution, kinakailangan ibalik mo kung ano man yung kinuha mo. O kaya naman, pwede kang gumawa nung sinasabi kanina ni Joyce na penitensya, no? Gumawa ka ng mga penitensya o mga pangako o yung ano ba tawag yan, panata, no? Para ma-satisfy 'yon at 'yon magre-repair ng harm caused by mortal sin. That's the idea in the Roman Catholic belief, ano? Okay? So, now let's go to
the Reformed understanding of union with Christ. What is the Reformed understanding of union with Christ? First of all, it refers to the believer's solidarity or association with Christ by the Holy Spirit and through faith, by virtue of which believers partake of His saving benefits. So dito, pag sinabi natin union with Christ, ito ay isang espiritual na kaugnayan kay Kristo. Kaisahan kay Kristo, no? Solidarity with Christ. At ito'y may bahagi rito siyempre ang Holy Spirit. At ito ay nagre-respond tayo in faith. Yung faith na yun, na response natin, totoo yun na tayo yung nagre-respond, pero yun ay bigay din sa atin ng Panginoon. Kaloob din ng Panginoon sa atin yung faith na yun. At dahil doon, magkakaroon ng anuman yung ginawa ni Kristo, yung tinatawag na saving work of Christ, will be communicated to us. Will be given to us. So we will be the recipient of the saving works of Jesus. Now, Galatians chapter 2, verse 20, sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Now, this is one of the clearest expression of our union with Christ. Nung sabihin ni Pablo, hindi na ako kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Anong ibig sabihin nun? Ibig bang sabihin nun, si Pablo, biglang naging si Kristo? Hindi. Kundi merong sobrang kaisahan na nangyayari sa mananampalataya at sa Panginoong Kristo the moment na nagkaroon ng conversion o nagkaroon ng tinatawag nating totoong pananampalataya sa Kanya. Romans chapter 6, verses 3 to 5. Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with Him, yan, nakita niyo yung salitang united, in death, with Him in a death like His, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. So anong punto ron? That's union, brethren. No? Imagine, even doon sa work niya, yung kamatayan niya, ay kamatayan natin. At yung puling pagkabuhay niya, ay pagkabuhay natin. Yun yung sinisimbolo ng bautismo. Kaya nga, di ba, bakit ang bautismo natin, with due respect sa ating mga minamahal na kapatid, na mga Presbyterian, no? Kung meron mang sumusubaybay sa atin, gusto ko pa rin sabihin, mas maganda yung larawang ipinapakita ng immersion, no? Ng believers immersion baptism, because ipinapakita nito yung, di ba, yung kamatayan natin ay nakaugnay sa kamatayan ni Kristo, at yung muling pagkabuhay ni Kristo ay nakaugnay din sa ating muling pagkabuhay. Yan, lahat yan ay union with Christ. No? Isipin natin lahat ng katangian ni Kristo, lahat ng ginawa ni Kristo, lalo na ay magkakaroon ng kaugnayan, magta-transmit sa ating lahat. Ephesians chapter 3, verses 16 to 17. That according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love. This si Paul, mas sinabi niya dito sa Efeso na yung Panginoong Hesukristo, hindi lang tayo may kaugnayan sa lahat ng kanyang ginagawa, no? Isipin mo, lahat ng ginawa ni Kristo sa krus, yung kanyang kamatayan, yung kanyang muling pagkabuhay, ay muling pagkabuhay natin. Kundi sabi, siya mismo
nananahag sa ating mga puso. So yan ang point ng union na ating, of course, medyo sinamarize ko lang kasi pwedeng pag binasa nyo mga aklat o mga systematic theology, medyo mahaba-haba ang mga explanation nila, yung iba technical pa. So, ngayon, pangatlo, ano yung distinction ng union at communion, 'di ba? May sinasabi natin union, then communion. So, bigyan lang natin ng distinction yung dalawa. Pag sinabing union, it is a unilateral action by God. Ano yung unilateral? Isa, siya lang ang gumagawa, no? In which those who were dead are made alive, those who live in darkness begin to see the light, and those who were enslaved to sin are set free to be loved and to love. It is a plain act of God. Hindi to bicameral. Alam niyo yung bicameral, di ba? Ginagamit yan sa Congress, no? Pag sinabing bicameral, tama ba ako? Sana may tuwid ako ni Christine dito, wala si Ate Banji eh. Yung bicam, di ba nagsasama yung Senate, yung mga officers ng Senate at saka yung mga Congress for a particular batas, no? May budget at kung ano man. So nagiging bicam. Pag sinabing unilateral, isa lang. Ito'y gawa lang ng Diyos. No, hindi nag-usap tayo, no? Halika, mag-usap nga tayo. Hindi tayo sinabi ni Lord. Halika, umupo nga tayo, pag-usapan natin at pagkasunduan natin ang pwedeng maging relasyon nating dalawa. Di ba? Hindi naman ganoon eh. Ang Diyos lang ang kumilos sa lahat. Kasi nga, paano magkikipag-usap ang Diyos sa atin kung tayo mismo patay espiritual? Hindi natin siya maiintindihan. No? Kung paano natin maiintindihan ang liwanag kung tayo'y nasa kadiliman? Kinakailangan mapalaya tayo sa lahat ng ito. At nang sa ganon ay magkaroon tayo ng kaugnayang totoo sa Kanya. So, kapag pinag-uusapan natin yung union, it must be clear that human person is merely receptive, being the object of God's gracious action. This is the state and condition of all true saints. So, lahat ng totoong Christian, lahat ng totoong nagtiwala kay Kristo, yan ang condition niya. No? Sa harapan ng whether naiintindihan niya ito o hindi. No, maraming mga Christian sa ating panahon, marami hindi naiintindihan pa sa kayamanan ng relasyon nila kay Kristo. Di ba? Lahat naman tayo nagsimula sa ganyan. Nung tayo naging Christian, naging mananampalataya tayo, ang naintindihan lang natin, napatawad tayo sa kasalanan, no? At binago tayo ng Panginoon, at pupunta tayo sa heaven. Di ba? Napansin nyo, yun ang simula ng lahat. Pero habang nagbabasa ka ng Bible, habang lumalago ka sa iyong kaalaman, ang dami mo palang pagpapala. Kaya tama yung sabi ni Paul sa Ephesians chapter 1 verse 3, di ba? Na yung daw mga Christian, they are full of spiritual blessings. Yung kayamanan ng pagpapalang espiritual na sa Kanya, yung naintindihan natin yung justification, yung regeneration, yung conversion, yung adoption, di ba? Yung, yung marami pang iba, mga kapatid, Sa lahat ng yan, kaya nga yung kaligtasan, hindi ito future eh. Hindi lang yan future. It is present and future blessing. It is a present and future reality, no? So, now, what about communion? What about communion? Communion is an actual enjoyment of the believers with regards to their status in Christ. Those who are united to Christ are called to respond to God's loving embrace. So, yung union, fix yun, permanent yun. Yung communion, ano yan? Fluctuating yun sa puso natin. So, yung union, hindi na mawawala. Pero yung communion, nagbabago. Di ba? Parang halimbawa, pumasok ka sa pag-aasawa.
aba, wala nang atrasan yan. No? Wala na yan. Talaga pag pumasok ka dyan, dapat kamatayan na lang maghihiwalay sa inyo. Tama ba? So, maaring tawag nito, meron kayong mga differences in many ways. Pero, permanente na yan eh. Fix na yung marriage. Pero, yung communion nyo, nagbabago-bago. Napansin niyo yan? Na? Yung inyong relationship, yung inyong interaction, no? Nag-aaway kayo, di ba? O kaya nagkakasundo naman kayo, sweet kayo minsan naman hindi, no? Minsan ay di ba? Ang saya ninyo, minsan naman talikuran kayo matulog, parang ganyan. Depende yan eh sa sitwasyon. Di ba? Kasi yung communion nagpa-fluctuate. Pero yung union permanent, no? Nagpa-fluctuate yan. Di ba? Totoo naman yan eh. Lahat naman siguro tayo aamin diyan. May bilang mga mag-asawa, merong fluctuation. Minsan, heighten na heighten yung love mo sa asawa mo. Minsan naman, inis na inis ko. Di ba? Lalo na kapag kami mga, sa tingin mo, nakukulitan ka sa kanya. Minsan, di ba? Nararanasan mo, nakukulitan yung asawa mo sa'yo. Di ba? Katulad ng mga lalaki, mahilig sa, asan mo yung ano ko? Asan yung ganito ko? Asan yung ganyan? Di ba? Kulit na yung mga babae pagka ganyan, eh, no? Ako naman din, nakukulitan ako, may ginagawa ako, nag-aaral ako, tapos, ano yung ano nga pala? Ano ba sa tingin mo ito? Ano masasabi mo rin? Ginagawa ko, masisira yung concentration ko. Pero yung union namin, hindi nagbabago yun, ano? Pero pagkatapos nun, okay na naman. Naintindihan niyo ba yun? Yung union sa communion. Union is fixed, communion fluctuates. No? That's the reason why na ganun din yung relationship natin sa Panginoong Diyos. Sometimes, ang saya na ng ating gusto, love na love ko si Lord ngayon. Parang gusto ko talagang, no, maaga pa lang sa church. Parang gusto ko, alas 4 pa lang nandito na ako. Gusto ko mag-worship. Meron naman, tamad na tamad ka, no? No? Inigising ka na eh. Ano ba? Sunday na! Di ba? Ganun ko pa. Bakit? Sunday na ngayon ah. Bakit ba? Mag-preach ka pa. Pastor nga pala ako rito. Di ba? Gising na nga. Oo. Naintindihan niyo yun mga kapatid. Even our relationship with the Lord. Sometimes, there's parang you want to say, hallelujah, amen. Parang ganun ka lagi, no? Pero sometimes naman, parang ayaw mo talagang halos hilahin mo yung paa mo para sa pagpupuri sa Panginoon. Minsan frosty. Parang walang dating. Naranasan niyo ba yun? Naranasan niyo ba yung minsan nagbabasa ka ng Bible, nagbabasa ka, nagpe-pray ka, parang ang saya, parang warm, parang buhay na buhay. No, parang may time naman, parang dry na dry. Parang walang dating, parang frosty. Kaya, yun yung punto roon. Magkaiba yung union at communion. Kaya sabi ni Richard Sibes, na isang Puritan, sabi niya, union is the foundation of the communion, not the other way around. No? So we will not base our union with the Lord by our communion with Him. Kasi nagbabago yung feelings natin eh. Hindi mo pwedeng i-base doon. Ako, hindi na yata ako ligtas eh. Parang pakiramdam ko parang dry ako ngayon. Yun. Yun, fix yan. Hindi na mawawala yan. Yung communion, nagbabago-bago yan. No? So, yun ang sinabi niya. Para kay John Calvin, sabi niya, Christian life is starting with union with Christ. Para kay John Calvin. Sabi niya, yung key image niya na ginamit ay yung nasa John 15. Di ba sa John 15, sabi si Jesus Christ daw yung vine. At bilang vine, siya yung puno, ano yung meron sa puno? Bilang siya ang puno, ito ay punong-puno ng ng pag-ibig, ng buhay na galing sa Diyos.
Kaya kung hindi ka nakakabit sa puno na yan, wala kang buhay na espiritual. Pero kapag naikabit ka na-engrap ka na, hindi na mawawala yan, yung kalalagayan mong yan. At dadaloy sa sanga kung ano ang merong sustansya doon sa puno. Kaya sabi ni John Calvin, sa kanyang commentary sa Corinthians, sabi niya, as soon as you become engrafted into Christ, through faith, you are made a son of God, an heir of heaven, a partaker of righteousness, a possessor of life. You obtain not the opportunity to gain merit, but all the merits of Christ, for they are communicated to you. That's wonderful, brethren, no? No, that's so exciting truth na makita natin that everything in Christ, being the vine, will be communicated, will be transmitted, no? To to us bilang tayo ang mga sanga na ng Panginoon. So, that's the difference, the distinction between union and communion. So, nakita natin, unang-una, ano yung concept ng Roman Catholic Church sa union with Christ, ano yung Reformed understanding sa union with Christ, ano yung distinction ng union at communion with Christ. Last but not the least, tingnan naman natin, ano yung blessing na meron sa union with Christ. No, marami. Pero siguro, summarize lang natin sa limang bagay. Unang-una ay we are made alive in Christ. And that's a radical blessing, brethren. Kasi ang problema talaga natin bilang mga makasalanan ay yung ating katatayuan. Tayo mga patay, espiritual. At tayo mga makasalanan. At dahil doon, we are doomed. Kaya nga, sabi ng Romans chapter 5, verse 12, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death is spread to all men because all sin. Ang tawag sa theology dyan, federal headship. Hindi federalism. Federal headship. No? Ang federal headship, si Adam, ang ating representative. Ang ginawa ni Adan ay ginawa natin. Ang pagsuway ni Adan ay pagsuway natin. No? Yun ang sinabi dyan. Kaya noong si Adan ay nagkasala, ang sabi, siya ay mamamatay, tayo rin naman ay may kamatayan. For if because of one man's trespass, death reigned that one man. For us by the one man's disobedience, the many were made sinners. So here, makikita natin na yung ating problema ay napakalalim, no, than the individual acts of sin. And further back even than of our birth. We were born of Adam. So if we were born of Adam, so we were born sharing his status. We are doomed. And because we are born in Adam, na merong status ng pagiging makasalanan, yung merong sinful inclination. Merong tinatawag na corruption. So, kaya nga ang dapat talaga hindi lang mabago yung ating katatayuan, yung ating record, kundi dapat maipanganak tayong muli. No? Sapagkat pag ipinanganak tayong muli, doon lang magiging magsisimula ang lahat ng pagpapala na meron tayo kay Kristo. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter, hindi ko na isulat. Sorry. Ayun pala. Yan. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. So the first blessing, pwede nating sabihin, we are made alive in Christ. Second,
we share in Christ's life the very righteousness of God. For our sake, according to 2 Corinthians, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So we share in Christ's life the very righteousness of God. 1 Corinthians 1 verse 30, and because of Him, you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God, righteousness, and sanctification, and redemption. Ang dami nung sinabi ni Paul dito, mga kapatid. No? Puro mga glorious truth yan. Kung titingnan natin, di ba? Alam nyo, nung bago pa lang din ako nagsisimula akong magbasa ng mga reform materials, no? Malaking tulong sa akin si John Murray sa kanyang libro na Redemption Accomplished and Applied, no? Kung meron ka na Ate Banji, no? Tama. Nag-puzzle sa akin nung araw yung yung tawag nito, yung reform teaching na yung kasalanan ko matatransfer sa cross. Ang hirap. Puzzle talaga sa akin yan no? At yung righteousness ni Jesus may ilalagay sa akin. So, yung kasalanan ko may bibigay kay Christ. At yung yung pagiging righteous ni Christ may i-confer sa akin. No? Mahirap talaga ako nung araw na para sa akin parang mind-boggling. Pero mga kapatid unti naintindihan ko 'yon lalo na nung makita ko yung idea ng ganitong konsepto o ganitong diwa sa marriage. 'Di ba sa marriage, halimbawa lang no, kunyari, yung lalaki, okay, babae, ano man yung katayuan niya, mahirap siya, siguro, marami siyang utang, sabihin na natin. Tapos, nagkaroon ng chance na mapangasawa niya isang milyonaryo. Nag-asawa siya. Hindi ba, kung ano yung riches ng kanyang asawa, magiging riches niya rin yun. Kung ano man yung wealth ng kanyang asawa, magiging wealth niya rin yun. Naintindihan niyo yun, mga kapatid? Kasi, yun ang totoo sa batas at yun ang totoo sa realidad, no? Kaya, kung may utang man siya, kung milyonaryo yung asawa niya, siguro mababayaran niya yung utang niya. Same also is true kung ilalagay natin spiritually speaking. Kung ano yung meron si Kristo, dahil nagkaroon ako ng kaugnayan sa Kanya, may ita-transfer sa akin. No? So, unti-unti, naintindihan ko yung bagay na yan. Pangatlo, we are adopted in Christ. John Calvin wrote, sabi ni John Calvin, Christ's task was to restore us to God's grace, as to make of the children of men, children of God. Of the heirs of Gehenna. Pag sinabing Gehenna, hell yan. No? Heirs of the heavenly kingdom. Who could have done this had not the same, who could have done this had not the self-same Son of God become the Son of Man, and had not so taken what was ours as to impart what was His to us, and to make what was His by nature ours by grace. That's from the Institute of John Calvin. So, yan ang situation natin. We are adopted. In fact, we are adopted as brothers of Christ. Galatians 6. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Romans 8:14-17. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit
that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God, tagapagmana ng Diyos, and fellow heirs with Christ. So, si Christ lang talaga. Pero ngayon, fellow heirs with Christ, provided we suffer with Him in order that we may also be glorified with Him. So imagine such privilege, brethren. We can call now to God as our Father. And He yearns to hear us. Nakikinig siya sa atin. At tinatanggap niya tayo entirely. Tulad ng kanyang pagtanggap sa kanyang bugtong na anak. We are adopted in Christ. And then, we have newness of life in Christ. Romans 6 verse 4. We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk into the newness of life. So yan po yung katatayuan natin bilang mga Christian, na tayo ay nakipag-isa kay Kristo at ang buhay ni Kristo ay nakaapekto na sa buhay natin. Hindi lang tayo binigyan ng panibagong katatayuan, mga ligtas, kundi binigyan niya rin tayo ng biyaya na makalakad sa panibagong buhay ng may kabanalan. Kung tayo na kay Kristo, may bago tayong puso. May bagong espiritong nananahan sa atin. Dapat lagi, regularly, pinapander natin itong pagpapalang ito sa atin, mga kapatid, ha? Dapat pinapander natin lagi yan. Kasi, meron tayong tendency maging mayabang, no? At meron din, at kapag, lalo na pag nakakagawa tayo ng magagandang bagay, no? Meron tayong mga accomplishment sa buhay, the tendency is to be proud. Kapag meron namang mga failure, the tendency is to be, what? You feel miserable. In either case, inaalaw natin yung performance natin to define our identity. Pero kung maaalala natin na tayo'y may kaisahan kay Kristo, yan yung magdi-define kung sino tayo, mapabantayan nito yung tendency maging mayabang tayo sa mga panahong may nagagawa tayong maganda at nakaka-accomplish tayo na maaaring hindi na-accomplish ng iba. Oo, mababantayan din ito yung tendency magkaroon tayo ng desperation, yung despair, sa panahong tayo ay may mga pagkakamali, sa panahong tayo ay may mga failures, no? Bakit? Sapagkat we are united with Christ. In Christ, we are not ultimately defeated. We are triumphant. In Him, what we do, we have to boast about. In Him, what we have to do is to boast about except Christ Himself. Hindi ba ito nagaduling-duling ako dito sa binabasa ko? In Him, what do we have to boast about? Except Christ Himself. Ibig sabihin, wala tayong ibang pwedeng ipagyabang kundi si Kristo lang. Last but not the least, we have hope of glory in Christ. The reason we can forget yung blessing ng union natin kay Christ dahil yung glory kasi is yet to be experienced. Ang sabihin, hindi pa natin nararanasan, ano? Kumbaga, darating pa lang. Alam niyo, minsan, yung mga bagay na hindi pa nararanasan, parang minsan ang dating tuloy ay parang nagkakaroon tayo ng dryness, di ba? Di ba yung parang naghihintay ka ng isang bagay tapos hindi dumarating, parang darating sa isip mo, parang wala naman yata darating, naghihintay lang ako sa wala. No? Di ba? Naranasan niyo na ba yung may hinihintay kayong, halimbawa, may hinihintay kayong, ano ang tawag doon? Yung Shopee, mga ganyan. Lazada, parcel, di ba? Hintay ka ng hintay, hindi naman dumarating. No? Kinabukas, hintay ka na, bandang huli, wala ka ng gana maghintay. Di ba? Wala na. No? O,
Naghihintay ka sa pangako. Sabi, may nangako sa'yo. Alam mo, pagka naranasan niyo ba yan? May mga nangangako na ganyan. Sige, papadala ako sa GCash mo. Ha? Hintay ka ng hintay, ano? Wala pa rin. Check ka doon sa GCash mo. Yun pa rin eh. Kinabukasan, ganun pa rin. Bandang huli, wala ka nang gana maghintay. Di ba minsan ang dating, kapag inisip natin yung glory in the future, wala pa rin eh. Dumarating yung time, parang nawawala na sa isip natin. No? Pero mga kapatid, tandaan natin ito ha. Tandaan natin lahat ito na, lalo na ito, yung sabi rito, Philippians 3:20-21. Our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior. The Lord Jesus Christ will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Tandaan natin na ang Panginoong ang Panginoong Kristo, siya ang ulo. Siya yung ulo. Ang iglesia, siya ang katawan. Na? Nauna na yung ulo dun sa glory. Pero hindi man nanatiling ulo lang yon. Susunod yung katawan. Tama ba? Hindi ba pwede? Tandaan natin yan. Tayo yung katawan, kaya susunod tayo. Lagi natin tandaan, we are members of His body. And therefore, we will follow the head. Yan ang sabi ni John Calvin sa pagtatapos natin. Sabi niya, what a great consolation it is to know that He does not consider Himself complete without His body. He has so united Himself to us that He wills to be regarded as whole only together with His people. Ang ganda ng pagkaka-cuts ni Calvin dun sa relationship natin kay Christ. Tandaan nyo, sa mga oras na ito si Kristo, nakakaramdam siya ng incompleteness. No? Incompleteness. Bakit? Wala yung kanyang katawan. Tayo yun. Kaya din tayo nakakaramdam ng incompleteness sapagkat yung ulo nandoon sa itaas. Pero pag darating ang araw, magsasama ang katawan at ang ulo. Magkakaroon ng close, intimate communion with Jesus. At makakasama natin siya magpakailan. That's the blessing of our union with Him. Okay.